Nang dahil dumadami ang mga coral predator sa ating karagatan, isa to sa mga rason kung bakit tumataas ang presyo ng ating mga isda dito sa ating mga merkado. Itom na ang mga reef area nila dito, wa jud gihapon ka-recover. Kailangan natin kunin. Kasi pag hindi natin kunin, maaring weeks or months, maubos na agad yung coral reef natin. At ito, ang sea monster or coral predator na sumisira sa ating mga corals sa ating karagatan, ang crown of thorns na tinatawag dito sa amin na dapag. Nung kasagsagan ng pandemya ay nagkaroon dito ng outbreak ng dapag sa ating karagatan dito sa Panaon Island, lalo na sa lungsod ng Liloan at sa mga barangay nito. At sa vlog na ito ay pag-uusapan natin kung ano ang rason kung bakit dumadami ang crown of thorns. Pangalawa, kung ano ang epekto ng pagdami nila. Pangtatlo, kung ano pa talaga ang purpose ng mga dapag dito sa ating karagatan. At pang-apat, marami ang mga residenteng naapektuhan nito at sa mga susunod na mga henerasyon. So nandito tayo ngayon sa headquarters ng Dapag Boys. Dahil dito ang kanilang meeting place at sila ang mag-rescue ng ating mga corals doon sa Barangay Himayangan, Liloan, Southern Leyte. So makikita natin ngayon na piniprepare na nila ang kanilang mga kagamitan para makapunta na doon sa dive site sa Barangay Himayangan para kukunin at i-eliminate ang mga dapag dahil unti-unti nila itong kinakain at sinisira ang ating mga corals dito sa Barangay Himayangan. Tulo na namang operation diha, daghan-daghan. Sayang ang coral cover, makita dyan na mo nga na mga tibol coral nga ito, gikonsume dyan siya sa dapag. So nagtutulungan na dito ang ating Coast Guard, grupo ng Espero at Dapag Boys dahil marami na talaga ang dapag sa sanctuary ng Barangay Himayangan. Daghan ang rason nganong nanaghan ang dapag. Ang usa ka rason ilang mga predator. Kuwang na jud ang predator sa dapag. Unang predator gud ana giant snail, katong tambuli ug katong bugjong, mulmul ug ang maming. Nanaghan na sila kay wa na silang mga predatora. Kasagaran mananagat, wa sila kay baog unsay coast kung managhan. Wa sila kasabot ba nga ang kana nga mga isda predator dai na sa dapag. Ang problema lamang lagi kay overfishing na ana nga mga isda, wa nay natural nga predator mo kuha ana nga mga dapag. At isa na din sa rason ay ang pagbabago ng klima or climate change dahil kapag mataas ang temperatura ng dagat ay lalo silang dumadami. Kaya itong ating mga kababayang Pilipino ay nagbigay talaga ng oras para maprotektahan ng ating coral reef sa ating karagatan. Dahil itong coral reef ay kaya niyang magbigay ng 15 to 35 tonelada isda bawat kilometro kwadrado taon-taon. Kaya kapag ito'y naprotektahan ay tuloy-tuloy ang supply ng pagkain para sa komunidad at sa ating lahat. Dahil dito nangingitlog at lumalaki ang maliliit na isda at nandito din sa corals ang kanilang mga pagkain tulad ng plankton, algae at maliliit na organismo at nagsisilbi itong kanilang tahanan. Kaya napakasayang nakainin at sirain lamang ito ng mga dapag. Every square meter ng coral reef natin may dapag. Sa ganong klaseng dami ng dapag doon sa ating coral reef, maaring weeks or months, maubos na agad yung coral reef natin. Alam naman natin kung gaano katagal mabuo or ma-develop ang mga coral reef natin. It takes years para makabuo ng isang massive coral reef sa isang ecosystem. Unahin natin talaga na makontrol yung bilang nila. So sinimulan na nila ang pagkuha at pagpatay ng crown of thorns at may dalawang klase itong pag-regulate. Ang una ay ang pagkuha nila gamit ang tong dahil nakatinik ito at malaki ang tsansa na mamamaga at lalagnatin ka ng ilang mga araw. At ang pangalawa ay ang pag-inject nila nitong mga dapag sa ilalim ng dagat. Recently, nag-sponsor ang DE na mo nga mag-extract sa every coastal barangay sa Liloan. Naigo tag-udet, nag-outbreak po ang crown of thorns sa Katig, Bahay, Tuylan, Istila, Kandayuman, igo gihapon sila. Itom na ang mga reef area nila dito, wa jud gihapon ka-recover. Dahil sa pagdami ng dapag sa ating dagat ay maraming mga coral reef ang nasisira at matagal makarecover ito dahil aabutin pa ito ng 10 years or higit pa mula sa pinsala ng dapag. At dito mawawalan ng bahay at nursery ang mga isda at maaring lilipat sila ng ibang lugar or mamamatay ang mga isda dahil wala na silang matataguan at makukuhanan ng pagkain. At direktang ding maepektuhan nito ang mga mangingisda dahil hina ang kanilang huli. Kung naman gani isda, nay mo paak, mga labasay, inigpaak na, paako na pod. Inigabot sa merkado, mudako na jud ang presyo sa isda kay sige na lang sila patong, sige patong. Mo nang maapektuhan jud ang mga consumers, labi na ang atong mga kabaryuhan. Ang isda nihit na kadto. Mo nang bisag sa kamahal, mapugos ug palit jud ang tao. So nandito tayo ngayon sa dive site ng Himayangan, Liloan, Southern Leyte. At makita mo dito, silang lahat ay nasa dagat. Kinukuha nila ang crown of thorns na tinatawag sa Bisaya na dapag.
At makikita natin dito, itong malaking timba ay punong-puno na ng crown of thorns. So may purpose naman talaga ang crown of thorns na tinatawag sila na hardinero sa dagat dahil kinakain nila ang uri ng corals na mabilis tumutubo na tinatawag na acropora or branching corals para mabigyan naman ng espasyo ang mabagal lumaki na corals. Dahil kung wala sila, maaring sakupin ng isang uri ng coral ang buong reef at hindi ito maganda para sa diversity ng dagat at dapat nasa 2 to 5 lang ang bilang nila. Kaya ang dahilan sa pagdami nila ay dahil sa human activities na dapat talaga tayo ay ma-aware at ma-educate sa problema na ito. At ang mga sanhi nito ay ang overfishing na kinukuha ang mga natural predator at dun sa farmland na gumagamit ng mga pesticides at climate change na gumagamit tayo ng mga fossil fuels. At kapag magpatuloy ang problema na ito ay babalik din sa atin ang malaking problema dahil unti-unting mawawala ang ating isda at magtaasa ng presyo ng isda sa ating mga merkado. Kaya itong mga tao na to ay gumagawa ng paraan na maprotektahan ng ating mga corals sa ating karagatan para sa ating mga anak, mga apo at sa mga susunod na henerasyon. At ako si Choy Loy na gustong maging iyong kaibigan. At salamat sa pag-subscribe sa aking channel. Hanggang sa muli, paalam.